Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go! Guys, ito yung ating gagawin ngayon. Ito ang ating project. So, meron tayong computer dito na luma. Ang kulay pink. Yan, loaded naman to. Kompleto. May mainboard, o motherboard, may power supply, at meron ding mga memory. At itong kulay puti, ito yung bagong bili natin na casing. So, i-restore natin tong old computer. So, yung mga laman nito, yung mapapakinabangan natin, ilalagay natin dito sa bago nating casing. Okay, para gumanda-ganda kasi mukhang luma-luma na talaga itsura. So papagandahin natin 'yan. So gagawin natin, kakalasin natin 'yan, yung mga laman sa loob. Tapos ililipat natin dito sa kabilang casing, tong kulay puti. So gawin na natin. Ayan, umpisa na natin ang pagkakalas. So medyo matagal-tagal magkalas, kaya iisa-isay natin ang bawat pesa na ating kakalasin. Okay, umpisa na natin. So tanggalin natin yung mga tornilyo, tanggalin natin tong sagabal na to. Yan. Guntingin na lang natin para mabilis. Yan. So, tanggalin natin itong ibang mga parte-parte rito na mga hindi natin kailangan. So, ang ating kukunin dito, yung mga kailangan lang natin, pero yung mga storbo lang, yan, kagaya nito, kailangan natin to dahil ito ang hard drive. Ito yung hard disk. So, itong aalisin ko susunod ay hindi na to kailangan, pero tatanggalin ko to para maaluwan na. Ang pangit na itsura eh. Yan. So, tanggalin natin itong power supply. Itong power supply, mukhang bago pa to eh. So, mapapakinabangan pa to. So, ito rin ang ililipat natin doon sa ating bagong casing. So, yan. So, maganda pa itsura niya. Walang alikabok pa. Konting-konti. So, mapapakinabangan pa. Yung power supply na yan. Next na kailangan natin, meron na tayong hard drive. Nakuha na natin yung hard drive. Nakuha na natin yung power supply. So, kailangan natin tanggalin naman ngayon na itong motherboard. So, itong motherboard, kasama na rito yung kanyang CPU o yung processor at meron din tong memory. So, naka-assemble na to kasi ililipat nga natin, hindi ko nakakalas-kalasin to. So, isang buo na lang to. So, motherboard with processor and memory. So, tanggalin ko muna yung mga wire. Daming wire na nakatusok eh. Yan, tatanggalin ko lahat yan. So, sana may kabit natin sa kabila kasi ibang klaseng casing yon. Sana compatible dito sa ating motherboard. Kasi kung dito hindi compatible sa ating motherboard, magkakaroon tayo ng problema. So, medyo mahirap na itong angatin. Pero susubukan kong angatin kung kaya para hindi ko natanggalin yung ibang pyesa. So, tanggalin ko muna itong mga tornilyo ng motherboard. Sana makuha ko na ng hindi ko tatanggalin yung ibang pyesa. Kasi ito lang kailangan natin dito eh. Yung iba, iwan na natin dahil hindi naman siya o sila kailangan. Kagaya nitong electric pan na to, nakaharang. So, tatanggalin ko rin siya para hindi nakaka-istorbo sa pagtanggal ko ng motherboard. So, yung fan, ginagamit yan para sa cooling system, para hindi mag-init yung ating mga pyesa sa loob ng ating computer set. So, itong wire na to, yan, kailangan natin yun. Yung wire na pinakita ko sa inyo, yun po yung wire na nakakabit po sa hard drive. Doon po lumalabas yung mga data na galing sa hard drive, papuntang motherboard, at yung command pag galing motherboard, pupunta naman sa wire na yon, papasok sa hard drive. So, ganun lang po. Back and forth lang po yun. Bumabato at nakaka-receive din po yung wire na yun. Dinadaanan po yun. So, kailangan po natin yun. Gagabitin natin mamaya yun pag nailipat na natin yung pyesa sa ating bagong casing. So, ayaw pa talaga maalis. Tanggalin ko rin itong isang fan na malaki. So, itong fan na malaki nito, ginagamit din to para sa cooling system, para hindi mag-init ang ating computer set. So, tatanggalin ko rin to
kasi nakakaabala, hindi natin matanggal yung motherboard. Yan. So, 4 na screw lang naman to. So, hindi na natin gagamitin tong malaking fan na to. Maganda sana to, malakas ang hangin nito eh. Nakakalamig talaga to sa loob ng computer set. Pero hindi na natin to kailangan dahil yung ating nabiling casing ay ang dami ng fan. Tinambakan na ng fan para talagang hindi siya mag-iinit. So, ayan. Kuntingin ko na to para mabilis. Yan. So, magagamit natin yan sa future sa ibang ating i-assemble. So, ngayon, hindi na natin siya gagamitin. Ayan, medyo maluwag-luwag na. Siguro naman matatanggal ko na ng buo itong motherboard. Okay, so hanapin ko ba yung mga ibang tornilyo? So, yung tornilyo parang hindi ma-recognize eh. Ibang kulay, kakulay ng motherboard eh. Kaya hindi napapansin. Ito, tanggalin ko pa itong isang screw. Yan. So, check ko kung meron pa ibang screw. So, tingnan ko. Mukhang wala na naman. Pero meron pa yun isa. Yan, ayaw pa matanggal. Hindi ko makita yung tornilyo. Kakulay na kakulay kasi yung tornilyo ng motherboard. Ayun. Sa bandang gilid ang tornilyo. Ayun, nakita ko na. So, yun pala. So, susukitin natin yon para matanggal na natin ang kusa. Pero parang mahirap tayo manungkit eh. So, subukan natin. So, ayaw pa rin. So, may tornilyo pa ito, alam ko eh. Para kasing nagtatago yung mga tornilyo. Ayun, nakita rin. Nakita ko rin yung isang tornilyo. Sabi ko na pa, may tornilyo pa eh. Yan, siguro naman, matatanggal na iyon. So, natanggalan natin yung motherboard. So, ito yung motherboard. Yan. Yung merong LEC, yan po yung processor. Yan. Yung kulay green, yun po yung memory. So, buo pa naman yan. Gagamitin natin yan. Lalagyan natin dito sa bagong ating computer casing. Tama-tama pa yan. Pero mukhang bago pa to eh. No? So, talaga ang pangit lang talaga yung casing eh. So, bagong-bago pa ito. Yan. So, yun lang. Yun lang kailangan natin dito sa lumang computer set. So, ito mga naiwan, hindi na kailangan. Tapon na. O, hindi na matatapon. So, mapapakinabangan siguro natin yan sa mga magpapa-assemble pa na computer set. Itong wire na to, kailangan din yan. Yan. So, maliban dyan, wala na. So, wala na. So, tatabi na natin to at uumpisa na nating buuin yung ating bagong computer casing. So, yan. Wala na yung ating luma. Umpisa na natin yung ating bagong computer casing. Yan. Ito yung ating bagong computer casing. Kita nyo, fresh na fresh. Walang laman sa loob. So, dito natin lalagay lahat ng ating kinuha dun sa lumang computer set. Assembly natin yan. So, subaybayan nyo po paano ina-assemble dito sa computer casing na ito na ating nabili. So, ito yung ating mga gagamitin na nakuha natin sa ating lumang computer set, power supply, hard drive, at saka yung motherboard na merong kasamang processor at memory. So, simulan na natin ang pag-assemble. Unahin natin dito ay yung power supply. Yan. Lalagay natin sa casing. Tapos yung hard drive. Tapos yung motherboard. Yan. Umpisa na natin. Yan. So, power supply muna tayo. Ito muna ang ating kakabit sa ating bagong casing. So, sana may lagay natin ng maayos to. Sana ito ay kasya dito sa ating bagong casing. Yan. Mukhang kasya naman. Ayos na ayos. Yan. So, tutornilyo ko na para hindi na siya malaglag. Yan. Fit na fit naman. Tama-tama. Yan. Tornilyo ko na. So, 4 ang tornilyo nito.
Kaya dapat kompleto pag tayo po ay naglagay ng power supply dahil mahirap pag-aalog-alog yan. Yan, nalagay na natin. Ngayon, next naman natin ay yung hard drive. So, lalagyan natin yung hard drive dito sa loob. Ito yung hard drive. Lagyan natin yan dito. Yan. Tinotornilyo rin yan. Ngayon, susunod naman ay itong ating motherboard. So, ilagay natin ang motherboard natin. Sana kumasya rin. Mukha namang kasya siya. Yan, tinotornilyo ko na. At itong mga wire, lalagyan natin. Pero mali, dapat yan ay sa ilalim para hindi makalat. At meron pang mga wire na mga maliliit. Yan ang problema natin. Yan. Ilagay na natin. So, ayusin natin yung wire para naman di mukhang sabukot at kalat-kalat ang mga wire. So, lalagyan natin ng tie para talagang naka-fix ang mga wire. Yan. So, kompleto na. Wala na tayong nakalimutan. So, testing na natin kung gagana. Lagyan natin ng power supply. Lagyan natin ng power cord. Hop, ayan. Sumindi. Nagkaroon ng power at kita nyo naman, lahat ng fan ay umikot siya. So, napakaraming fan ito, kaya para sigurado, hindi ito iinit. So, may power na siya, ayos na. Pero lalagyan pa natin ng additional memory. Dahil bumili tayo ng bagong memory, dahil ito ay 8 gig yung luma, dagdagan natin ng 8 pa para maging 16 gig para mabilis na mabilis talaga. Kasi itong computer na ito ay ginagamit sa paglalaro ng mga matataas na laro. So, yan, gumana na. Yan. So, 16 gig na siya. Sasara na natin para talagang for final na tayo. Final testing na pag natin nasara na itong bago nating computer set casing. Yan. Nalipat na natin yung mga bagay-bagay o mga kailangan natin pyesa galing sa lumang computer casing. Yan. At ito ay may salamin pa. Kaya kita natin kung ano nangyayari sa loob. Kung may daga, may ipis, makikita natin kasi transparent siya. Ayan. Ayos na ayos. Ang ganda. So, talagang parang makabago na itong ginawa nating computer set. Dahil na, parang mukhang dugyot na dugyot. Ngayon, ayan, ang liwanag, kitang-kita ang loob. Kung may daga, kitang-kita. Kung may ipis, kitang-kita. At lahat ng fan ay umiikot. Wow, napakaganda nitong computer na ito. Talagang nakakaaliw naman pag ganito nakikita mo na successful ang ginawa nating transformation sa ating computer from rugged at sira-sirang computer set ngayon moderno na. Ito yung luma, oh. Tingnan mo. Lumang-luma siya. Para siyang pinag-iwanan ng panahon talaga. Nalipat na natin lahat ng laman. Yan, yung ating mga kailangan nandun na sa bagong casing na napakaliwanag dahil sobrang dami ng ilaw. Ganyan lang. Hi guys! Welcome to Jekatech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go!